Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Isaías, sinabi ng Panginoon, ang kanyang paghahari ay kalooban ko. Inihandog niya ang sarili upang sa pamamagitan noon ay magkaroon ng kapatawaran. Dahil dito'y mabubuhay siya ng matagal. Makikita ang lahing susunod sa kanya at sa pamamagitan niya'y maisasagawa ang aking panukala. Pagkatapos ng pagdurusa, lalasap siya ng ligaya. Malalaman niyang hindi nawala ng kabuluhan ang kanyang pagtitiis. Ang aking tapat na lingkod at lubos kong kinalulugdan ang siyang tatanggap sa parusa ng marami at alang-alang sa kanya sila'y aking patatawarin. Ang salita ng Diyos. Poon, pag-asa ka namin, pag-ibig mo'y aming hiling. Panginooy tapat sa kanyang salita at maaasahan ang kanyang ginawa. Minamahal niya ang gawang matapat, ang pag-ibig niya sa mundo'y laganap. Poon, pag-asa ka namin, pag-ibig mo'y aming hiling. Ang may takot sa Diyos at nagtitiwala sa kanyang pag-ibig ay kinakalinga. Hindi babayaang sila ay mamatay kahit magtagutom sila'y binubuhay. Poon, pag-asa ka namin, pag-ibig mo'y aming hiling. Ang ating pag-asa'y nasa Panginoon, siya ang sanggalang natin at katulong. Ipagkaloob mo na aming makamit, o poon ang iyong wagas na pag-ibig, yamang ang pag-asa'y sa iyo nasasalig. Poon, pag-asa ka namin, pag-ibig mo'y aming hiling. Pagbasa mula sa sulat sa mga Hebreo. Mga kapatid, magpakatatag tayo sa ating pananampalataya, yamang mayroon tayong dakilang saserdote na pumasok sa kalangitan sa harapan ng Diyos. Walang iba kundi si Jesus na anak ng Diyos. Ang dakilang saserdote nating ito ay nakauunawa sa ating mga kahinaan sapagkat sa lahat ng paraay tinukso siyang tulad natin, ngunit hindi nagkasala. Kaya't huwag na tayong mag-atubiling lumapit sa trono ng mahabaging Diyos at dooy kakamtan natin ang habag at kalinga sa panahong kailangan natin ito. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos. Noong panahong iyon, lumapit kay Jesus sina Santiago at Juan na mga anak ni Zebedeo at ang sabi, Guro, may hihilingin po sana kami sa inyo. Ano iyon? Tanong ni Jesus. Sumagot sila, Sana'y makaupo kami katabi ninyo sa inyong kaharian, isa sa kanan at isa sa kaliwa. Hindi ninyo nalalaman ang inyong hinihingi, sabi ni Jesus sa kanila. Mababata ba ninyo ang hirap na babatahin ko? Pabibinyag ba kayo sa binyag na daranasin ko? Opo, tugon nila. Sinabi ni Jesus, ang hirap na babatahin ko'y babatahin nga ninyo at kayo'y bibinyagan sa binyag na daranasin ko. Ngunit wala sa akin ang pagpapasya kung sino ang mauupo sa aking kanan at sa aking kaliwa. Ang mga luklukang sinasabi ninyo'y para sa mga pinaghandaan. Nang marinig ito ng 10 alagad, nagalit sila sa magkakapatid kaya't pinalapit sila ni Jesus at sinabi, Alam ninyo na ang mga itinuturing na pinuno ng mga hentil ay siyang pinapanginoon at ang mga dinadakila ay siyang nasusunod. Ngunit hindi ganyang ang dapat umiral sa inyo. Sa halip, ang sino man sa inyo na ibig maging dakila ay dapat maging lingkod at sino mang ibig maging pinuno ay dapat maging alipin ng lahat. Sapagkat ang anak ng tao ay naparito hindi upang paglingkuran, kundi upang maglingkod at ibigay ang kanyang buhay sa ikatutubos ng lahat. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magandang araw ng linggo mga kapatid sa pananampalataya. Sa ngalan po ng TV Maria ay taus-pusong pagbati sa inyong lahat saan man po kayo naroroon at salamat po sa inyong walang sawang pagtangkilik sa TV Maria. Ngayon po ang mensahe ng Panginoon. Di ba mayroon tayong kasabihan, mura naman hindi naman mura, walang bayad, libre naman ang mangarap. Natural lamang po sa atin na magkaroon ng mga pangarap sa buhay, maging ambisyoso sa tamang paraan.
At ito po ay kung tama ang ating tinutukoy, ay pagpapalain tayo ng Panginoon Diyos. Kaya lamang po, kuminsan, yung ating pagiging ambisyoso ay nagiging out of place. Katulad po ng tinutukoy ng Panginoon sa Ebanghelyong ito. Ang Panginoon po, may mga alagad. May dalawa silang lumapit sa Kanya at ang sabi ay, Panginoon, pwede ba pag ikaw ay naging hari na kami ay iuupo mo, ang isa ay sa kaliwa, ang isa ay sa kanan. At nang kami naman ay prominente. Ayun. Ang sabi ng Panginoon, ito ikang hinihingi ninyo ay hindi ko maibibigay sapagkat ito ay nakalaan sa mga taong pinaglaanan ng Diyos Ama sa langit. At kaya ba ninyong tahakin ang landas ko? Ay sabi naman nila, kaya. Bagamat marahil hindi nila batid ang landas ng Panginoon. Carrying the cross, suffering, crucifixion, dying, yan ang landas ng Panginoon. And ultimately, rising again from the dead. Pero dahil nga po sa ambisyon, hindi na inisip ito ng mga alagad. Ang inisip lang nila ay maging sikat, maging bida, maging prominente. At hindi na nila iniisip yung pagsunod sa Panginoon. If anyone wants to come after me, magpasan siya ng krus, talikdan ang sarili, at sumunod ng tapat sa Panginoon. Gusto nila positions of power and leadership para maging bida at maging sikat. Kaya kinorek sila ng Panginoon. Ang sabi ng Panginoon sa kanyang mga alagad, kasi nagalit yung iba nagalit. Pero ang dahilan ng paggalit nila doon sa dalawa, sapagkat nasapawan sila, naunahan sila sa paghingi ng pabor sa Panginoon na maging sikat din, maging prominente sa kaharian ng Panginoon. Kaya nag-aaway-away sila at nagtatalo-talo kung sino ang mas higit sa kanila. Kaya kinurek sila ng Panginoon, oy, tama na kayo dyan. Sa mundo, yung mga makapangyarihan ay talagang feel nila ang kanilang power at pina-feel nila sa mga nasasakupan nila ang kanilang kapangyarihan. Kaya ganun na lamang ang pag-uutos, ganun na lamang ang mga kung anong hinihingi na dapat sundin. Yung mga orders, ika nga. Ang sabi ng Panginoon, hindi yan ang dapat umiral sa ating samahan sa buhay na walang hanggan. Ang sabi ng Panginoon, ang sino mang maging makapangyarihan sa inyo, one who is great among you, ay dapat maging alipin ng lahat. At ang sino mang maging number one, ay dapat maglingkod sa lahat. Tulad ng example o hemplo ng anak ng Diyos na bagamat siya'y kataas-taasan ay nagpakababa upang maglingkod at hindi upang paglingkuran. Yan po ang aral ng Panginoon. Kaya, mga kapatid sa pananampalataya, ang tunay na Kristiyano po ay may mababang kalooban. Hindi mayabang, hindi mapagpataas, at wala po yung ere, ika nga, kundi handa laging maglingkod sa kapwa, alang-alang sa Panginoon. To serve the Lord humbly, may kababaang loob, at hindi namimili. Kung sino man ang may pangangailangan at kayang tulungan, ay binibigay ang tulong according to the Spirit of Jesus. Kaya nga, ang Panginoon ang ating halimbawa sa mga bagay na ito. Siya nagsabi, "Learn of me, for I am meek and humble of heart." Matuto kayo sa akin, sapagkat ako ay may pusong mababa ang kalooban. Yan po ang susi sa kaharian ng langit. Yan po ang susi sa tunay na greatness. Not by lording over, kung hindi humble service, mapagpakumbabang paglilingkod sa kapwa. Tulad ng ehemplo ni Kristo, naghugas ng paa ng kanyang mga alagad upang turuan tayo na ang tunay na greatness ay humble service na ginagawa natin sa ating kapwa, lalong-lalo na sa mga nangangailangan ng mahihirap at mga hikahos
Amen. Pagpalain nawa tayo at bigyan nawa tayo ng espiritu ng kababaang loob at maisabuhay natin ito sa tulong ng ating butihing Panginoon.